Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Super middleweight top contender Edgar Berlanga at Jaime Munguia planong pagbanggain sa November 11. Ang balita ay nanggaling mismo sa promoter ni Berlanga na si Eddie Hearn. Matatanda ang tumanggi noon ang Golden Boy Promotions founder na si Oscar De La Hoya na ibangga ang alaga nito na si Jaime Munguia noong nagpakita ng interes si Hearn pagbanggain ng dalawa. Kaso mga trops ay under kasi ng DAZN ang dalawang promotions na ito kaya wala talagang dapat maging dahilan para hindi maikasa ang laban. Kahit itinuturing na top contender ang dalawang fighter na ito ay paniguradong malayo pa itong maitapat sa mga malalaking pangalan sa super middleweight division o kahit man lang sa isang title shot dahil sa resume nila. Ang issue kasi ng buong boxing world dito sa dalawa na ito ay wala pa itong nakakatapat na elite fighter sa buong boxing career nila. Sa ngayon ay hawak pa rin ni Canelo Alvarez ang 4 na major belt sa super middleweight division. Bukod sa may laban na paparating si Canelo sa September 30 kontra kay Jermell Charlo ay may mga mandatory na rin si Canelo kagaya nila David Morrell Jr. sa WBA at David Benavidez sa WBC. Idagdag pa ang inaayos na laban nila David Benavidez at Demetrius Andrade na top 1 naman sa WBO belt, na may mas karapatan pa sa susunod na makakalaban ni Canelo kung sinong manalo sa dalawang ito. Kaya dito pa lang ay masasabi na natin na talagang nasa dulo ng listahan sila Berlanga at Munguia. Top 2 contender si Munguia sa WBO at WBC habang si Berlanga ay top 10 sa WBC, top 6 sa IBF at top 4 sa WBO. Mas maganda talaga mga trops maglaban-laban na ang mga top contender sa super middleweight division kaysa maghintay pa kay Canelo nang sa ganon ay makita natin kung sino talaga ang deserving magkaroon ng payday sa nasabing dibisyon. Sa kabilang dako naman po tayo, WBC Junior Welterweight Champion Regis Prograis isiniwalat ang Plan B kung hindi matuloy ang title defense kontra kay Devin Haney. Matatanda ang noong nakaraan lang ay nagkaroon ng issue sa negosasyon ng dalawang kampo patungkol sa request na pag-move ng petsa ng laban ng kampo ni Haney. Sa ngayon ay mukhang hindi pa rin naaayos ang komplikasyong ito. Kaya sa post ni Prograis sa kanyang social media account ay sinabi nito na ang susunod niyang kakalabanin ay si 4 Division World Champion Adrian Broner kung sakaling hindi maikasa ang laban niya kay Haney. Impresibong pagkapanalo ang nakuha ni Adrian Broner sa huli nitong laban kontra kay Bill Hutchinson nitong taon lang, ngunit hindi masasabing elite fighter si Hutchinson. Samantalang split decision naman ang sa huling laban ni Prograis kontra kay Zorrilla at marami pa ang hindi natuwa sa performance nito. Kahit walang belt o wala sa ranking si Broner sa 140-pound division ay di hamak na mas malaking pangalan ito kung ikukumpara kay Prograis kaya magbe-benefit pa rin siya dito. Pagtapos naman daw kay Broner ay isusunod ni Prograis ang unification fight kay IBF Junior Welterweight Champion Subriel Matias o sa WBO champ na si Teofimo Lopez. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.